At sa ating pagpapatuloy, ang susunod po na mangungusap sa atin ngayon, isa sa maigpit ding supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag na nating patagalin pa. Tawagin na natin, Philip Salvador! Magandang gabi po, Pilipinas! Naku po, pag-akyat mo pala dito sa entablado, dito mo makikita kung ganong karami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Nang gagalaiti siya, nang gigigil siya, kasi wala siya sa tabi ni Tatay Digong nung mangyaring kidnapin siya at ipinamigay sa ICC. Ramdam na ramdam ko po, alam ko, ramdam niyo rin siya. Umiiyak ang kanyang puso, umiiyak ang sambayanang Pilipino. Sabi po nila, pag-asa. Nadinig nyo yung ilang beses kanina sa mga tagapagsalita. Meron tayong pag-asa dahil malaki ang Diyos natin. At sinisiguro ko sa inyo, kung taimtim kayo na nagdarasal para kay Tatay Digong, makakauwi ang ating Ama. Yoga at mga nakawan, dapat na mapupigan. Hinuhusgahan na nila si Tatay Digong. Kriminal daw. Kinalabit niya ba ang gatilyo? Siya ba ang pumaril? Siya ba ang pumatay? Hindi! Pero ano ginagawa nila? Ginagawa nilang kriminal ang ating Ama. Ang presidenteng pinagtanggol ang mga Pilipino, lalo na pinakamahirap na mahirap. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Alam niyo po, noong March 11, hindi ko alam kung sino ang nakarating sa inyo sa airport, sa Villamor Air Base. Kami po maghapon doon, nakikiusap, nagmamakaawa na sana papasukin kami. Makita man lang. Ako po, sinabi ko na sa mga sundalo, huwag nyo na akong papasukin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Papasukin nyo si Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez. Ayaw. Meron daw strict orders na walang pwedeng papasukin. Nakita nyo bang nakapasok ang ating Vice President Sara Duterte? Hindi rin nila pinapasok. Ano ang pakiusap ng ating Tatay Digong? Hintayin ko lang ang anak ko. Abogado ko siya. Si Inday Sara yun. Pero ano ang sinabi? Nung in charge, sabi niya, wala na hong pwedeng pumasok. Tapos narinig pa natin lahat. Nakita pa natin sa video. Hihilahin ko yan. Wala akong pakialam. Hihilahin ko yan. Ay, ito lang po, tandaan nyo. Hindi natutulog ang Diyos
Kung ito man ay nangyari, may gagawin ang ating Panginoon Diyos para kay Tatay Digong at para sa bansang Pilipinas. Ibalik niyo sa amin ang aming Ama! Balik niyo ang aming Ama! Alam niyo, lahat tayo nagdarasal para sa Kanya. Pero huwag niyong kalimutan ipagdasal ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Meron pa ho mga darating. At alam ko, alam niyo yan. Nagpe-prepara sila para sa impeachment. Nagnakaw daw si Inday Sara. Naniniwala ba kayo doon? Ay, ito naman at sa akin. At sa 32 million na nagtiwala at nagmamahal sa ating Bibi Sara, walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay, walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Duterte! 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 Sa inyo pong lahat, let me end with this. Hindi ko na po pakakahabain pa. Ito po ay isang prayer rally. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of our Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the faller's snare, Tatay Digong, and the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield, Tatay Digong, and your rampart. Sa ating pong lahat, buong Pilipinas, buong mamamayang Pilipino, tandaan nyo, inialay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Sino to? Sino siya? Huling paalala. Tandaan nyo, this is a prayer rally. Hindi tayo nakikipag-away. Inilalabas lamang natin ang lahat ng bigat na nasa ating salulubin. Kaya, galit ako sa loob. Umiiyak ako sa loob. Ilang araw na umiiyak ang puso ko. At alam ko, ang sambayanang Pilipino rin. Kaya ngayon, tandaan nyo lang, sinabi niya,
maybe I can not make you happy. Sabi niya noon, but I can make you comfortable. Sabi ng ating Pangulong Duterte. At ginawa niya yan! Alam nating lahat! Sambayanang Pilipino! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Mr. Philip Salvador. Tama po ba? At para magbigay pa sa atin ng impormasyon ukol dito, makakasama natin isa sa mga legal counsel ni former President Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo C. Quiboloy, Attorney Israelito Torion. A'udzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Attorney Israelito Torion. Ako po ang kinatawan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, and for this evening also for the former President Rodrigo Roa Duterte and for Senator Bato de la Rosa. Meron pong mensahe si Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Presidente Rodrigo Duterte, matagal na po silang kaibigan. Since 1980s po, hindi pa po kilala si Presidente Rodrigo Duterte sa buong bansa. Sila po ay kaibigan na, kaya nga gusto niyang ipaabot sa inyo na walang kriminal na Duterte. Walang kriminal na Duterte, gaya ng sabi ni Kaipe, wala ring magnanakaw na Duterte. Kaya nga gusto niyang ipaabot ito para ipaalam sa inyo na itong kaso na ito na nasa ICC na ay may pag-asa tayo. Bakit? Bakit may pag-asa tayo? Ikwento ko sa inyo, noong March 8 po, ako po at ang aking magandang misis pumunta po sa Hong Kong kasi po pasasalamat po kay Presidente Rodrigo Duterte ng mga OFW sa kanya. And then, pagkagabi, tinawagan ako ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, Bobet, kami kasi ni Senator Bato, magka-probinsya kami, pareho kaming Davao del Sur. Bata pa lamang ako, kilalanan niya ako hanggang naging abogado. Sabi niya, Bobet, please, prepare a petition for certiorari for me. And then tinawagan ko si Attorney Martin Delgra. Sabi niya, Bet, pwede i-draft na lang. So, nag-draft ako. Tulong din ng aking mga kaibigang, mga kasamang abogado po sa opisina ko. Kasi po, din ako ng law school. Yung mga kasama ko po, mga professor po ng eskwelahan. So, ang ginawa po namin, habang nandun kami sa Hong Kong, nagprepara na kami ng petition for certiorari po para kay Senator Bato. Bumalik kami noong March 10, kasama kami ni Kuya Ipe. Habang nasa airport kami ni Kuya Ipe, may tumawag po sa akin. Ang request po ay baka pwede isama na si Presidente Rodrigo Duterte. E gabi na yun, towards 10 o'clock to 11 o'clock. So we had to revise our petition para nung 11 kasama na po si Presidente Rodrigo Duterte. Ang nangyari po, kasama ko ni Attorney Martin Delgra, pagpasok po sa airport, ang problema, hindi kami pinapapasok. Nagkagulo, nagkahiwalay kami ni Attorney Martin Delgra, nakapasok siya doon sa Villamor Air Base, ako, si Attorney Vic Rodriguez at si Kuya Ipe, hindi nakapasok. So ang aming ginawa, nag-finalize kami ng petition, nakaabot po, maski hindi pinapapasok yung notaryo publiko, nakita po ninyo yun. Nakipag-away pa si Ma'am Hanilet, nakipagrason pa at si Kuya Ipe para lang makapasok yung notaryo publiko, because in law, the notary public has to ascertain whether or not the document that is to be signed is really signed by the affiant. So kailangan namin pumasok, hindi kami pinapasok. Kaya po medyo na late po tayo, pero naka-file tayo by 4 o'clock in the afternoon. Ano pong ibig sabihin nito? So by 4 o'clock in the afternoon, ang Supreme Court po
nagkaroon na ng jurisdiction ng kaso. So therefore, dapat sana yung ating kaibigan, siguro ayaw ninyo sa kanya, si General Torre, dapat sana under notice na siya na ang Korte Suprema ay hawak na po ang kaso. So, ang nangyari, minadali, even if na-explain natin doon that under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, no, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. You know why? Because as early as March 17 of 2019, effective na po ang paghiwalay natin sa ICC. So, ibig sabihin nito, dapat under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, the only exception is when the matter is under consideration by the ICC. And then, ang kanilang argumento is, meron ng preliminary examination yung Office of the Prosecutor in 2018. So therefore, according to them, this is already under consideration by the ICC. I say that is legally wrong. Why? Because if you read Article 15 of the Rome Statute, there are ways by which informations can be given to the Office of the Prosecutor. Maski si Tom, Dick, or Harry, pwede magpadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor and he will execute, he will initiate a preliminary examination. This does not bind the ICC. Why? Because the ICC can only be bound if the pre-trial chamber will order an investigation to look into the war on drugs here in our country. And when did the ICC do that? September of 2021. 2 years after we are already out of the ICC. Kaya nga, simple po yan masyado. Hindi ko maintindihan. Ating mga experts dito sa ating bansa ay iba po ang sinasabi. Kung sasabihin nila na meron ng jurisdiction ang ICC, kung magpadala pala ako ng sulat o yung kaibigan natin doon sa Office of the Prosecutor, mag-initiate, maski sino, ng preliminary examination, under consideration na ng ICC, maling-mali po yun. Why? Because we have other avenues. We are a sovereign country. We are an independent country. The judiciary is effective and under the principle of complementarity. Therefore, the ICC should only act as a court of last resort. We are able, we are willing, we have the Supreme Court to act and we have the ordinary courts which are functioning. So therefore, ICC has no jurisdiction in this matter. Kaya nga po, sabi din nila, yung Article 15 ng Rome Statute hindi mag-apply dito kasi hindi na tayo party. Mali din yan. Why? Because you are asserting that there is a warrant of arrest issued by the ICC. Siyempre, kung yan, granting for the sake of argument na meron nga kayong jurisdiction, di pwede din kami mag-invoke ng Article 15. Dapat dinulog muna sa nearest competent judicial authority. Hindi nila ginawa yun. Eto pa, if you will read the international civil and political rights, under Article 9, we have the obligation, under Article 2, Section 2, that of the Constitution, that we should follow these principles of international law. Alam mo anong nakasabi sa ICCPR? Ganon din, dapat yung akusado idulog sa korte kung para busisain kung tama ba ang kaso, kanya ba talaga yung warrant, at narespeto ba yung rights niya. Hindi lang yan. Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9 also states that an accused has to be brought to the nearest competent judicial authority. Hindi lang yan. You read 2004. Ano yun? Yung model law implementing the Rome Statute. It also states that the accused has to be brought to the competent judicial authority. Ginawa ba yan ni General Torre? Hindi! So therefore, dapat lang, hindi pa moot yung kaso natin. Maski na sa ICC pa. Bakit?
maka-order po ang Supreme Court sa mga respondents. Hoy, mali yung ginawa ninyo. You violated our basic laws. You violated the Universal Declaration of Human Rights. You violated Article 59. You violated the ICCPR. You violated the Comprehensive Model Law. So therefore, you should make proper manifestations doon sa ICC to oust the jurisdiction of the ICC. Di ba tama yun? Kaya nga, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sabi ni Pastor, so long as the sun rises in the east, there will be justice. Duterte! 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 Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Tayo na magbago. Hawak kamay tayo.